Trending nga po mga idol sa social media ang hindi magandang ginawa ni Jamal Murray sa Game 2 laban sa Minnesota since sa loob lamang ng isang laro, iba't ibang rules na nga po ng NBA ang nilabag nito. Una dyan ay ang pagtapon niya ng heat pad na sinundan rin naman ang pagsigaw nito sa mga referee. Paggamit niya ng money sign at ang hindi niya pag-attend sa kanyang post-game interview. And speaking of money sign mga idol, para nga po sa inyong kalaman, pinatawan pa lang naman nga po ng liga si Rudy Gobert ng nagdaang Marso ng tumataginting na $100,000 na multa matapos siyang gumamit rin ito sa naging laro ng Minnesota. Kaya deserve talaga ni Jamal Murray na patawan ng malaking multa. Maging si Kendrick Perkins nagsabi dapat nga daw suspendihin rin si Murray dahil sa pagtapon nito ng heat pad upang sa ganon hindi na siya gayahin pa ng ibang mga players kapag natatalo. Ayon rin naman nga po sa mga fans, para nga po maging fair ang NBA, dapat nga talaga nilang parusahan si Jamal Murray ng naaayon sa dami ng nilabag nito. Ngunit kung sakali man nga po na hindi nila ito gawin, nagmumukha nga pong pinapabora ng liga ang Denver Nuggets since lahat nga ng mga hindi magandang ginawa ng kanilang mga players at coaches sa game pinapalampas lamang ng NBA. Sa katunayan, hindi lang nga po nila tinawagan ng technical foul si Coach Mike Malone nang sigawan ito ng harap-harapan ang kanilang mga referee. Kaya upang hindi nga sila mapahiya, kailangan nga itong gawin ng NBA. And guess what mga idol? Ayon nga po kay Shams Charania ng The Athletic, papagmultahin lamang nga ng NBA si Jamal Murray ng $100,000 at hindi masususpinde. Well, mukhang pumabor pa sa kanila ang NBA at sinawalang bahala lamang ang mga ginawa nitong pagkakamali. Kontrary naman dito at hindi sumasang-ayon ang mga fans. Samantala, matapos nga po mga idol na literal maagaw ng Minnesota ang panalo sa kanilang unang dalawang laro sa loob ng home court ng Denver Nuggets, babalik na nga sila sa kanilang bahay na Target Center para sa Game 3 at Game 4. Pero bago pa man sila pumunta, next game magkakaroon muna ang Timberwolves ng at least 3 araw na pahinga sa napakahalagang Game 3 na mangyayari sa May 11. Para nga po sa Denver Nuggets, ayaw nga po nilang mabaon dito sa 0-3 kaya expected gagawa sila ng bagong game plan at adjustment para mawala o makawala sa depensa ng Timberwolves. Ang problema, especially ni Nikola Jokic, ay ang katotohanan na inaasahang mabubuong muli sa Game 3 ang triple tower ng Timberwolves sa pagbabalik ni Rudy Gobert matapos siyang mawala sa Game 2. At ang mahirap pa dyan, mas inspired na rin naman nga ito na maglaro dahil sa kanyang unang anak. Kaya dapat nga pong mas lalong paghandaan ito ng Denver Nuggets. Sa kabilang banda, sa kabila nga po ng pagkakaroon ng OKC Thunder ng home court advantage laban sa Dallas Mavericks, sila pa rin naman dito ang dihado since maliban sa pagkakaroon nila ng mga batang player, kulang pa rin naman ang kanilang team sa experience sa playoffs kumpara sa Dallas na marami ng players na merong sapat na kaalaman papaano manalo sa playoffs. At isa nga dyan si Kyrie Irving na inaasahang bubuhati ng Mavericks sa kanilang serye. Pero bagamat man medyo lamang ang kanilang team sa OKC pagdating sa experience, sinabi rin naman mismo ni Irving na hindi sila magre-relax sa kanilang laban gayong alam nga po nila ang tunay na potensyal ng Thunder, lalo si Shai Gilgeous-Alexander. Sa katunayan, excited na nga ito na makatapat ito sa Game 1 gayong makikita nga niya dito na maglaro sa intense na labanan. Kaya pinapangako niya na seseryosohin nito ang kanilang magiging laro. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.